Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Welcome to Support Podcast! Pre, Haba naman nun. Ganda ng energy mo, boy. masyado mo naman pinahalat ang first episode natin to, pre. Kakalbo! Mga bagong tabas no? O Blacks! Pasensya na, pre, ha. Nakasando tayo kasi, putsang ina, nakalimutan ko yung polo ko, ayop na yan. CJ. Nakasampay na doon, pre, sa ano. Sa pintuan, nakalimutan ko pa, puta. Come on, CJ. Ang lamig tuloy, puta. Kasi malapit na lumabas na ba GTA 6? In-announce na, pero In-announce na baka ba? next year yun, 2027. Kaya nagsando ngayon si Josh para kay CJ tribute pa. Shit. Here we go again. Yeah. Oh, shit. Pero Here bakit? we go again. Alam mo, sobrang classic ng San Andreas. Talaga. Oo. Kahit anong GTA ilabas. Agree. Walang duda. Kasi, alam mo kung bakit, pre, ang hindi inadapt na ng ibang Grand Theft Auto, yung pagka nagbubuhat ka, lalaki ka rin. Pag kumain ka ng tataba ka rin. Siyempre, realistic yun eh. Mm. Yun ang nagustuhan ko sa kanya na hindi na ginawa nung iba, pre. Wala na ba yun sa Wala ibang GTA? na, sa 3 yun, di ba? Ay, tinanggal na. San Andreas lang alam ko kasi. Sa 5, sa 4, wala na eh. Pero, ginrain ko rin yung pagpapalaki ng katawan doon. No? Forward, tapos magsasando ka, tapos Nagbabago yung katawan, di ba? Nagbabago. Kaya, nakakatamad i-cheat. Oo. Doon ko nga na-realize, gago, San Andreas, parang buhay natin. Doon ko na-realize na, once i-cheat mo, babalbali mo na yung game. Pangit. Mag-shooting ka. Mismo. Kaya nga parang school shooting, di ba pag nakuha nila, di ba mga school shooting sa Amerika, anong meron sa kanila? Hatid sundo sila ng service. Ang ganda ng eskwelahan nila. Private. Gentle. Naka-aircon, gentle parenting. Di ba? Mayaman yung family nila. Kaya nga may May barel. may baril na mahaba. Hindi naman handgun ginagamit sa school shooting, pre. Naka-auto, di ba? Full mag pa sila. May 3 reserva pang mags. Ay, sabi, paano mabibili ang mahal nun, pre? Kaya nga eh. 100,000 yun sa Pilipinas, di basta-basta yun. So, dala-dala nila yun. May mga secondary pa sila dito ng baril ng papa nila. Hindi ko sinabing tama yun, ha? Ang pinupunto ko, parang GTA nga, na natutunan ko ng bata ako, buti nalaro ko yun eh. Na pag chinit mo siya, Sinip mo, babalbalin mo na. babalbalin mo na. Makikipagabulan ka sa pulis. Kasi nga, Which sa case nung, yun nga, gusto ko lang idagdag, which sa case nung mga bata na yun, hindi nila pinaghirapan yung... Hindi eh. yun. Parang naka-cheat na rin kasi. Mm. Kaya tignan mo, pre, bago tayo magpakilala, kasi ang ganda nung sinabi mo na yun. Sino sa tingin ninyo yung mga kriminal? Di ba yung mga kriminal parang dahil wala naman silang mawawala sa kanila, gagawin nila yung gusto nila. So, dyan na rin yung mga killer, di ba, mga kriminal. Bakit sa tingin mo nagiging ganun din yung mga over naman sa yaman? Kasi parang in their perspective, wala namang mawawala sa akin kasi lahat ng naman to, hindi ko naman to pinaghirapan eh. Di ba pareho sila, pre? Walang pinagkaiba, tama. Wala eh. Yung pumaldo ng hindi pinaghirapan at yung wala namang pinapaldo talaga at walang kinakatakutan. Pareho sila Parehas. pre, mindset. Ang naisip ko doon, so pumaldo nang hindi pinaghirapan tsaka walang pinaghihirapan, ang parehas sa kanila, wala silang connection. Connection sa tao, connection sa realidad. Tama. Kaya nagagawa nilang rumatrat. Sino ba tong mga to? Nalilito na sila sa realidad nila, pre. Yun ang nangyayari dyan sa mga yan. Kaya nga buti na lang merong katulad natin na si Josh on point sa lahat ng social media. Are the way. Kung under ka self-improvement or gusto mo lang mag-amoy mabango, yan, available mga perfumes natin para hindi ka nagwawala dyan. Pabangoy mo yung sarili mo para hindi ka kung ano-anong ginagawa mo. Tama. Ma-appreciate mo yung buhay mo. May maka-appreciate kasi sa'yo kasi mabango ka. Yan, available. Yung mga link natin yan sa May description. seduce, may foreplay, may climax. Foreplay climax. By the time na nirecord ko ito, pasensya na parang na-sold out tayo sa Sabi ko, kakabenta ko lang nung dalawa nakaraan. Sold out. Ang bilis, pre. Ewan ko ano nangyari nung mga nakaraang araw. Parang nag-order, pre. 5, 3. Boy, may social media icon kang kaibigan, boy. Nakalimutan ko. Dito pala yung social media, hari ng Boy. underground. Magpapakilala mamaya. So, kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. Tama. 8 assets sa lahat din ng social media accounts. Natin dating ko ngayon, asset na asset yung datingan, di ba? Punta kayo sa Facebook ko, merong Discord link doon. Pag expired, mag-message kayo sa akin, ibibigay ko yung Discord link. Tapos,
Yung Telegram, active na yon, nandyan yan sa description yung link, kaya pumasok kayo dyan. Meron na mga nagpapadala ng question dun na. Okay rin yun, para di tayo nalilito, no? Wag yung gagawing insulto yung katulong. Ang kulit talaga nitong mga taong buntok na tong mga to. Inang yun eh. Huwag yung gagawing pang-insulto yun, tangina. Salamat sa acrylic ha, ang lupit nung nung signage nila. Tama. Teka lang, bago magpakilala bro, nakalimutan kong mag-thank you dun sa... Nagpapakilala ba yung gumawa ng intro natin? Gusto niyang i-shout out siya? Hindi. Ay, sinoutout ba natin yun? Oo, kasi ang ganda, ang dami nakapansin eh. Hindi, sige, pagkatapos yung Umikindat pakilala. daw yung kambing, so thank you sa'yo pare. Thank you sa'yo. Hanapin ko yung pangalan yung niya. kambing, what the fuck? Yun, nakakatuwa sa journey namin sa anti-support, ano? Yung journey namin kasi hindi siya as is na kami lang eh. Kumbaga nag-aambagan yung community sa amin eh. Ay, ayusin yung intro nyo. Ito yung intro maganda. O, pak, may nagsisend. Pati nga yung animation namin nung nakaganon kami sa metro eh. May gumawa rin nun. Oo, community talaga siya eh, na nag-aambag-ambagan. Diba? So, eto, pangkape nyo, pak. Nagpapadala sila ng mga gifts. Nakakatuwa. Sa isa daw, General ng Soy Army, suko nasa magsasaka, hari ng hip-hop underground. Mga kabataan, ingatan nyo pera nyo. Yeah. Ito wala naman siya sinabing hide my identity, pero sige, banggit natin yung pangalan niya. Shoutout na lang. Oh, yung gumawa nung malupit naming sa pang-intro namin, si Kevin Dionila Santillan. Yun, Kevin Santillan. Nang sabi mo nga, nag-joke ka kahapon ng Junila, ay nakarang Marilag, sabi mo. So nabanggit na. Nabanggit na, tapos sabi niya Marilag. Sabi ni CJ. Come on, Thank CJ. you. Siguro, ang ganda ng topic nung San Andres, boy, kasi balikan ko lang. Kasi nung bata ako, ewan ko, randomly parang na-realize ko talaga agad eh. Nung teenage ako. Teenage ko kasi nalaro yan, high school ako, ganyan. Na, eventually, nung nalaman ko yung mga cheat, di ba, sinusulat sa notebook. Para itatype mo na lang pagdating sa computer shop. Wala pa masyadong Google, talino yung Google nun, konti pa lang. So, na-realize ko pagtagal, ayoko nang i-cheat. Kasi nga naboboring ako. Gusto ko na i-mission siya ng hard mode. Andun ko na-enjoy yung totoong GTA San Andreas, pare. Tinapos ko siya. May hahabulin ka dong tarantado na mayaman eh. Yun eh, di ba? Hanggang sa matapos. Una, ang ganda ng story. Una, nasa campaign ka ng gangsteran lang muna. Sa kopan muna kayo ng street nyo. Hanggang sa palaki yung nakakalaban mo. Tapos hanggang sa pamapya na ng pamapya. Pataas ng pataas. Pati yung respect sa'yo sa hood. Nung una, wala pang pumapansin sa'yo dun eh. Pag tumaas yung respect mo, parang babati-batiin ka na. Pag naita ka. Tapos babati-batiin ka ng mga green, no, ganon. Ang kaangas nga rin ng respect. Maganda yun, pre. Ano yun eh. Yung story ni CJ is about friendship din, pre. Kasi, tinrider din siya ng mga tropa niya doon, mga childhood niya. Oo. Si Porky ba yun? Basta tawag niya Fatso, Porky, na siya. Na umpisa nung pagkalabas mo ng prison, silang dalawa yung sumalubong sa'yo. Tapos, at the end of the day pala, nakikipag-work pala sila doon sa police na kupal. Di ba kinukupal ka ng police doon? Nakikipagtrabaho pala sila doon para patayin. Kasi naiinggit na rin siya sa'yo eh. Kasi nga, dahil nga doon sa respect, pera. Kasi pagka pinagpatuloy mo yung mission, dumadami pera mo. Mataas respect. Mas naiinggit na siya sa'yo. Sabi, parang tagal na namin doon sa gang, walang nangyari sa amin. Ikaw ang kumuha ng lahat ng respect, money dito. Doon ang pinagmulan. So, ano yun? Parang lesson yun about friends nga na pwedeng maging snake pagka naiinggit sa'yo. Boy, may singit ko lang. Speaking of snake sa friends, sabi nila pinakamatinding kakapitan talaga ng jealousy, malapit sa'yo. Number 1 yun. Hindi yung kalaban mo kalaban mo may jealousy rin, pero yung pinakamataas na inggit na mararamdaman talaga is kapag hindi grateful yung makakatabi mo. Yeah. Totoo naman. Totoo yun. Ilang beses ko naranasan dati yun sa mga dating bilog ko. Kasi ang problema sa jealousy na yan sa friendship, mas gusto nilang tignan yung dumadating sa'yo kaysa sa dumadating sa kanila. Mismo. Hindi nila magets na pag nadatingan ka ng gano'n, naaambunan naman sila. Hindi na nila nakikita. Nakikita nila, let's say, kaysa daw parang 300k yan, ganyan, pumapasok. Kunyari lang naman, 300k, ganyan. Totoo ata eh. Hindi, wala. Kulang yun. Ito sana yung sinabi Kulang ko. yun, pre.
Ito sana yung sinabi ko, di ba? No? Hindi, 300 lang eh. Kulang yun, Sa siguro. bagay. So, going back, ganun, 300. Wag pala kontra yun, no? So, 300 pack, Oo, totoo. binigyan mo siya ng 50. Patang, 50 ba't sa kanya? 300. Parang may ganun pa. Pero hindi niya na nakita na dati 10,000 lang naman siya. A month sumasahod. Diba? Doon naman ano yung inggit eh. Pagdating sa ganyang usapan, gagamitin ko ulit na halimbawa yung sarili ko. Isasang-alang ko na naman yung sarili ko pagdating sa ganyan. Kasi sa totoo lang, kahit ako sa kapatid tropa, kahit sa inyo rin, amin ko na, kahit sa inyo rin, pag merong magandang nangyayari, nag-e-enumerate talaga sa akin yung mga pwede kong maramdaman. Nalaki na natanggap niya. So, yung possibility ng inggit, nandyan din. Lalabas talaga. Oo. So, ang babagsak na naman tong point sa disiplina ulit. Kasi ang mangyayari, makakaramdam ka ng inggit, pero ikaw ang kukutong sa sarili mo. Bakit? Bakit kanya nang ano mo? Bakit hindi mo na nandiyan suportahan? Dahil tropa mo yan, maaambunan ka naman. Yung pakikinabangan mo naman in other way yung natatanggap niyang grasya. Pero kung pag nagpaka-bitch ka ngayon at pahirali mo yung inggit mo, mapuputol na yun. Yeah. Kaya nga, habang maaga, no, tinuturo natin sa kanila na pumili ka talaga ng tropa na kahit papano, may pareho mo ng goal, pareho mo ng mindset. Kasi ang may inggit lang naman sa'yo, pre, Walang goal, walang purpose. Walang purpose, walang nakukuha sa buhay. Gusto niya nang kumuha kasi wala naman siya tinitignan na long term Pero pag may tinitignan ka nga long term, hindi ko kailangan mag-react ngayon kasi mahaba pa to And also, kahit, kunyari, kasi iba-iba naman ang opportunity. Pero kung pare-pareho kayo ng mindset, alam mo kung paano niya nakuha yun. Hindi nga lang nabigay sa yung opportunity. So, ang mangyayari, ganun ang ginagawa niya. Alright, gawin ko rin, gayahin ko din, or gawan ko ng taste ko. So, walang inggit na nangyayari. Kumbaga, yung hindi na ako ng opportunity na yun, nakikita niya yun as opportunity pa rin na kailangan ko rin i-grab. Hindi ako nabigyan, kukunin ko. Pero yung wala talaga as in, pre, yun ang mga naiinggit eh. Yun ang delikado. Yung ito angat na angat kasi dumidiskarte, siya nakakuha ng opportunity. Ito wala talagang ginagawa as in. So, wala siyang idea paano niya nakuha yun. Anong negative feelings lang. Inggit. So, kung nasa process kayo ng paghahanap ng tropa para maiwasan din yung mga snake na yan, tignan nyo yung tropa ninyo. Meron bang ginagawa? Kung gusto niyo i-share yung knowledge, sabihin mo, pre, ganito. Content ka rin. Tapos, pag hindi pa rin ginagawa, pero ganun pa rin, may mga negative energy ka pa rin nararamdaman, bitawan mo na yun. Yun ang ihila sa'yo pababa, for sure. Naalala ko ulit yung kwento niyan sa yung kay Andrew tsaka kay Tristan dati. Sa pagsikat ni Andrew, ang dami ring tao na pinupuntahan si Tristan. Sikat na yung kapatid mo. Mas sikat siya, ganun. Pero never siya nagkaroon ng sagot na Never siya sumagot na, paano ba? Na parang palaban, na pareact dun sa, lagi niya lang sinasabi, mas sikat siya sa akin. Kapatid ko yan Kapatid ko yan eh. Oo, di ba? Kapatid ko yan. Sikat, basta sikat siya sa akin. Masikat siya sa'yo. Kapatid ko yan. So, nandun lang siya sa frame na yun. Hindi siya lumabas doon kahit kailan. Diba? Maahalata tayo. Isipin mo kung kahit minsan si Tristan ay naalog dun sa fame ni Andrew. Ay, gagi, maaamoy mo yun. Maaamoy mo yun. Ang inggit, umaalingaso ang amoy ng inggit. Yeah. Gagaya ng pinanood ko sa inyo kanina, may ganun, di ba? May maaamoy, di ba? Halata na nga sila Yung pinanood mo, halata no? Diba? Kahit nagmamaskara sila, nahalata talaga. Kasi yung reply niya, maaamoy mo. Iba talaga. Alam mo, to, mabalik ko lang to nung sige. sa amin ni Josh nung panahon na bagong kilala pa lang kami. 5K ako noon, follower noon. Alam niyo yun siya, parang magdadalawang daan na yata. Basta malaki na si Josh sa TikTok noon and YouTube. YouTube parang 50 na siya noon Parang may ganyan din, nakukumpara ako lagi nung kahit sa TikTok, parang inaano ako ng tao, bubuyuhin ka ng tao Oo, sila naman talaga. Yung outside, yung hindi alam yung galawan. Oo, gagano'n sila ka. yung Parang, nakikisabit ka lang, parang gano'n, ginaganon ako, parang, si Josh, mo, ganyan, parang kinukumpara lagi numbers namin. And then, na-realize ko, nung una ako, napipikon ako, parang, may sarili naman ako, ba't ako kailangan ikumpara? And then, na-realize ko na, eventually, sige, kumpara nyo na lang. Kami naman yung nagkikita, kami naman yung nagsasama tropa naman. Oo. Lalo na highlight tuloy na may tropa ka na
Sikat. Oo, sikat. Di ba? Ikaw, di ka namin tropa eh. Parang, di ba? ang makulit doon, yung nagko-comment doon, malamang sa loob niya, malamang, dapat ako na lang tinropa niya eh. Parang, Oo. eventually, hindi ka naman kasama, di ba? Parang mas talo ka pa rin. Kaya tinan mo ang nangyayari, yung taong gumaganon, taong bumabash, siya yung nasa miserable eh. Sinishare niya talaga eh. Tingin ko yun nga yung inggit eh. Yun yung Parang pattern eh. Kaya titignan mo talaga yung lifestyle nung mahilig magsalita ng ganun or yung mga taong madalas mainggit. Sila talaga yung loser, pre. Wala talaga silang ari-arian, wala silang resources na yung pagmamalaki. So, negative feelings lang. Negative feelings lang mararamdaman nila. Makihati kayo sa misery ko. Ganun. Di ba? Makihati. Nandadamay. Ngayon, dahil nga muscle talaga yan. Naniniwala talaga ako muscle sa sistema natin yan eh. Kasi merong iba na, kumikita ka naman ng maganda. Sinuwerte. Sasabihin ko, sinuwerte na lang yan. Kumita ka naman ng maganda. Pero nasa'yo pa rin yan. Alam mo yun, okay na yung kinikita mo sa social media, may following ka naman, pero ganun pa rin yung galawan mo. So doon talaga papasok na yung disiplina ulit. Hindi mo na-shift yung muscle mo eh. Hindi mo na-shift na yung positivity ang pairalin eh. Totoo. Lagi nandun ka pa rin sa inggit na muscle, yun pa rin ang gumagalaw. Speaking of inggit, yun nga, yung totoo yun. Yung mga unang namin collab noon, ganun, naramdaman ko yun. Syempre, malayo gap namin talaga eh. Ako, kaka-start ko pa lang sa TikTok noon. Pero, eventually, nung na-defeat ko yung jealousy, na nakukumpara lagi, mas maangas si Diyos, na-defeat ko yung jealousy, na-realize ko, hindi. Maangas kami. Yeah. Kasi kami ang magkasama eh. Okay, at maangas din ako kasi may sikat akong kasama eh. Okay, kumbaga parang, syempre, magkasama, babanding, ganyan, magpa-podcast. Kumbaga parang ang naiisip ko, nare-realize ko, dalawa kami doon, maangas. Kasi nagko-komento nga lang kayo sa amin, nakikinig lang kayo sa amin, di ba? Natututo lang kayo sa amin. Yeah. Yun, na-defeat ko siya, na-overcome ko siya. Pero tama yung sinabi mo, tingin ko dadaanan talaga. Kasi lalaki ka eh. Yung ego mo ba? Ego. So parang nung time na yun, na nilalaro ng mga fan, yung ego ko, parang pinuputok na lang ng pinuputok. Siya, hindi niya ramdam yun. Siyempre, siya yung kino-compare sa akin eh. Hindi naman niya yun eh. Mararamdaman yun eh. Diba? Hindi talaga. Yun, pinipilit nilang putokin. Parang ikaw ang na-hot seat nun eh. Oo, na-hotsit ako. Buti na lang, hindi ako nag-react. Hindi ko alam yun. Natural, syempre. Ako yung bago eh. So, buti na lang hindi ako umiyak o nag-react ng putangin ng kapunyetahan. Diba? O dinaan ko na lang siya sa papawis. Tapos, tuloy-tuloy lang. Tapos ngayon, may sarili ka na ring flavor, di ba? Oo. Di ba? Nahanap ko din niche ko, di ba? Because of you guys. Kasi ganun nga eh, walang inggit, pero dahil alam mo yung game, giname mo lang. So, yung mga naiinggit, again, walang game talaga yan. Hindi man lang marunong mag-humble down para malaman yung game. Wala. Iinggit na lang. Walang kakwenta-kwentang pagkatao. So, isa rin sa mga usapin about kumpara-kumpara na yan, itong trending na issue ngayon, pre. Kaling. Di ba? Ano nga yun? Nakalimutan. Ito, pre, yung si... This is Yan. Mami Oni! Sarap ng Iba puki yun may na. tahe. Iba yun. Iba yun. Sarap ng puki may Oo. tahe. Usapan- Ay, mabuga mo yan. Ano yan? Baka mabuga mo yan sa akin. Gago. Yung issue ngayon, pre, Mami kinukumpara Oni. si Lance sa mga thirst trapper issue. Alam nyo ba yun? Ngayon, meron tayong mga stray dogs. Oo. At kasama natin sila ngayon. Nung nag-live ako kailan ba ako nag-live? Basta sa anti-support na Stay safe! YouTube. May nag-chat niyan na kinukumpara nga raw. Sa thirst trapper. Thirst trapper. Kaya rekta ako mensahe sa mga kayo mga bitch na thirst trapper kayo. Tangina nyo. Wala kayong karapatan, hayaan nyo yung kapayapaan ng tao. May nasabi pa rin yung thirst trapper. Ha? Kumbaga yung mga thirst trappers, pumapalag pa. Mapalag pa, pre. Ano dire-defend nila? Pero tinapos ko nga sa... Kasi nga daw, sige, go. Feeling ko di totoo eh. Feeling ko yung mga simple lang ang nagpapalaki ng bubble na yan eh. Pero sige, let's say, dun muna tayo. Let's say, totoo muna. Sige, go. Okay. Hindi, kasi ang umaalma nga din yung mga thirst trapper. Kasi bakit kailangan daw ikumpara nga? Bakit hindi? Hindi. Bakit kailangan daw ikumpara
again, yung thirst trapper naman daw, hindi naman daw para sa lalaki yun. Para daw sa confidence nila yun, pre. Sabi nila, Ito na naman sa punyetang palusot nila. Yan na naman, yan na naman. Baka naman sa Elio, nakabikini ka. Ang gag. Pero alam mo, tapos na ako sa era na ganun. Kaya hindi ako nag-react eh. Dati kasi ano yan eh. Isa ako sa madiin talaga. Sobra pagdating sa na-realize ko na tanginan to mga to kasi pag tinira ko to, magsisinungaling na naman sila. Sasabihin na lang nila para sa Paikot-ikot lang. confidence lang eh. Gagawin lang ako na itong mga to eh. Kaya niya ako na si Josh on point, balakbak na Josh yung mga yan. Diba? Nakakatamad na, Tangina niya. Bahala kayo. Bumato naman na si Josh. Si Josh na bahala dyan. Tangina. Lusawin mo na yan, diba? Hindi. Kaya hindi rin naman ako sa kanila nag-focus, pre. Sinabi ko lang ulit, yan na naman tayo. Ito na naman, si Google na. Tapos, nag-move on ako doon sa pinaka-issue, pre. Kasi, itong mga to, nakikita ko nga tong issue na to, thirst trapper, Lance, no? Hindi mangyayari tong comparison na to kung hindi dahil talaga sa mga simp na lalaki, pre. Di ba? Unang-una, nagre-reklamo kayo na maraming thirst trapper. Bakit? Sino ba ang nagpapasikat ng thirst trapper? Hindi naman maghubad-hubad yan, walang nakukuhang attention yan. Totoo. Di ba? Totoo. So, merong product kasi may customer. At kayong mga simp kayo ang problema dyan talaga. Boy. Pero ito magiging against to ng konti sa principle natin Kasi na-realize ko, since nandito nga ako sa industry ng gaano ng customer ng ganon, maraming pera sa kanila. Oo. Kapag yung mga simp na to, tanginan nyo, hindi ko na kayo maubos, pinera ko na lang sila. Kasi ba't ko na-realize na ang dami talagang simp sa Pilipinas at ang hirap nila sa Matatanggal yun, pre. Hindi kaya nga kinonvert ko na lang sila sa monetization. Kasi nga, tangina pag nag-algorithm ako ng osos ng babae, putang taas ang views, boy. 1 million sureball. Siguro. Mga simp talaga, mga jacolero ang puta. Ako sa akin, pre, kung halimbawa, tatanggapin na lang natin yung mga simp kasi hindi na talaga matatanggal yan. Hindi. Dahil hindi natin masasave talaga lahat eh. Hindi talaga. Ako, ang first step na lang muna, hindi pa to yung ultimate, pero first step, pag simp ka, quiet ka na lang. Huwag mo na yung nahahalata pa eh. Tangina, nakikita, Dito pa nga lang sa issue na to, sumangaw eh. Sumingaw Diba? sila eh. Sumingaw sila, pre. Sumingaw. Talagang sila mismo ang nagsabi na, putangin na, hello, nandito kaming mga jacolero. Kasi, ang sarap niya, parang akin ka na lang, may mga ganong comment. pinagmamalaki nyo pa na yung attention ninyo na kay Lance. Putangin na, simping pa rin yan eh. Kung hindi ba cute si Lance, papanoorin nyo yung mga ganyang klaseng content. Ayoko, paano kaya kung yung babaeng pangit ang nagaganon? This is Lance, ang pangit talaga. Ano kaya, parang pinipig halimbawa yung mukha. Hindi makinis kasi si Lance makinis na morena eh. Halimbawa, pinipig yung mukha. Pre, chinita. Chinita. Tapos cutie-cutie siya, di ba? Baby talk. Paano kung nag-baby talk ng puro mga na tapos sobrang itim, tapos ano pa ba? Mataba, overweight, tapos maliit, tapos nagagaganon. This is putang na wag kami arte. yan. Sila rin yung mga gaganyan. Sila rin yun. Oo. Hindi ka masarap, wag kang pasarap, gaganunin nila yun. Tapos sasabihin pa dyan, kunyari, aso yung pinapakita. Sasabihin, saan yung aso dyan? Gago yung mga yan. Sino yung aso dyan? Sino yung aso dyan? Kasi ibig sabihin, mukha ding aso yung nagko-content. Gago yan. Kayo-kayo lang din yan. Sabihin nyo, si Lance ang tatapos ng thirst trapper. Ulul, kinang-ina nyo, sinong niloko ninyo? Pag may lumabas na naman dyan na bagong thirst trapper, pupunta na naman kayo dun. Tama, lipat na naman. So, makatuwid, simp talaga. Kasi nga, kung hindi may tsura yon, simpleng Filipina beauty, di ba? Kung pangit yun, malamang sa malamang, di manonood tong mga kolokoy na to eh. Hindi mabubrought up. Hindi mabubrought up yung ganong content. Nasa underground pa rin si Lance noon. Kaso nga lang, syempre, yun nga eh. At again, itong issue nga na to, simp talaga. Simp ang nag-ano na ito. Wala tayong pag-uusapan ng thirst trapper na lumalaganap. Wala tayong pag-uusapan na ganito si Lance kung walang simp na mga nagsilipatan lang ng konti. Oo. Natawa nga ako kay Liam eh. Sabi ni Liam, nag-post siya, sabi ni Liam. Natawa talaga ako sa gago na to. May meme siya na ang daming nakapila kay Lance. Sabi niya,
Tapos siya, yung picture niya nandun sa mga thirst trap. Dito pa rin ako sa meta. Diyan lang kayo, pansamantala lang yun. Dito pa rin ako sa pagkakatiwalaan. Mga thirst trapper daw magkakatiwalaan. Gago makulit ang humor ni Liam, pre. Kumbaga yung humor niya, tito humor siya, no? Tito humor. Tito humor. Hindi Pero, pa kids, no? pero tingin ko mas matanda pa ako dun. Kaya dad ko yun, tingin ko. Oh, pero Kaya dad ko. totoo nga, tito humor nga Humor siya. siya. Nakagets lang talaga mga, ano natin. Kung makakarating to kay Liam, tingin ko, one time, chinek ko yung channel niya. Gusto rin mag-podcast ng tao na yun. Wala siya mga podcast, nag-podcast na lang siya mag-isa. Nag-podcast siya mag-isa. O Liam, pag napanood mo to, Oh, baba ka dito. baba ka dito. Chat mo si Sadaw kung gusto mong bumaba rito. Sa mga nanonood naman sa atin na siguro natutuwa rin kay Liam na gusto yung pababain dito. Chat nyo si Liam, kulitin ninyo. Boss, ini-invite ka ng anti-support. Gago, anti-bading din yun si Liam. Oo. Nagkakasundo-sundo tayo sa ganun. Wala, gusto ko lang sabihin, pag mga sim talaga, corning-cornea, sarap batok-batukan yung mga yan. Sila yung, halimbawa na lang, sa napaka-weird na pagkakataon, meron tayo sa circle na isang support talaga. Lagi natin kukutungan yun, pre. Oo. Yung, Pak-pak. alam mo yung yung bibigyan mo talaga siya, tapos hindi ka magigilty. Nakakaano ka eh, naalibag ba rin talaga ako sa'yo. Di ba, hindi ka magigilty kahit pag alam mo, nainis ka. Tangina sa pak na guilt-free. Oo. Sir, punchable face kasi, no? May ka. Punchable face kasi. Nakarelax ako eh. Pagalitan Punchable face eh, no? Kasi ang ginagawa niya mga pre, halimbawa yung parang chill lang tayo dito, biglang babanat yan ng alanganin eh. Tapos maiinis ka, biglang, tanginas. Tapos kahit gumanon yun, wala ka pa diretso lang tayo dito. Guilt-free. Ganun talaga, nakakabwisit. Ito naman ako, mahimay ko naman. Since na banggit niyo yung mga simp na problema nga yan dito sa bansa, no? Himayin naman natin, ano naman ba yung mga good qualities na kagaya ni Lance? Ano yung mga good qualities niya at bakit nasasabi ng Umaling. ba't nasasabi ng mga tao na almost, hindi naman perfect, wala naman perfect, almost perfect wife material type shit. Ganun yung mga nababasa kong comment lagi sa kanya. Parang, Tangina, mga simple lang ang nag-fast forward dun sa ganung idea eh. Pero hindi, ako, admit ko may qualities siya, yung aura masasabi Pwede. ko. Yung aura, alam mo naman yung aura ng demonic tol eh. Labas ka agad eh. So, yung aura niya, hindi ko masasabing demonic. Sa aura. Malinis-linis pa siya. Yeah. Pero sa totoo lang, hindi rin papatol sa walang bitaw yun eh. Totoo. Oo. Bet yun, pre. Nakalagay doon sa profile niya. Hindi ko sure. Hindi ako masyadong nag-research. Yun ang course niya ata. So, di ba, papatol ba yun? For sure ako, pag vet ka, in the future, gusto mo magkaroon ng sariling clinic. Sa tingin mo, papatol yun sa isang comment na good morning dyan araw-araw doon sa comment section. May oras kang Na good morning to, ito susutain ko. Ganun ba yun? Parang, tinype mo doon, no? Di ba, simp ka, ito tinype mo. Sa akin ka na lang, Lance, bibigay ko lahat sa'yo. Ay, ito pipiliin ko. Tungin nun, sweet eh. Ganun ba yun? Motherfucker, yes na nagtatype ka ng ganyan, nag-iisip ka ng pambola dyan kay Lance, nagtatrabaho ka, kumikita ka pa. Diba, yumamang ka, baka dun mapansin ka. Hindi dahil mukha siyang pera, kundi dahil kumikita na kasi ng pera yung bata. Kumikita yun eh. At kailangan mo lagpasan yun. Pero tayo lang magsasabi na, hindi, pag-ibig kailangan yun, hindi kailangan lagpasan yung pera niya. Ulul! Walang ganun. Lalagpasan mo yun, tama sinabi ni Diyos, bibilang mo ng pang-clinic yan, pre, magkano yung pre. Oo. Diba? Siyempre, connections pa rin ang gusto niyan. And, tawag dito, on a surface level lang, mapag-usapan natin on a surface level lang ha, bakit marami na humaling kay Lance. Number one is yung niya, yung welcoming aura nga niya, yung smile niya. Ito kasi yung na-brainwash din karamihan ng mga babae. Kala nila pagka pa-fierce sila lagi, pa-strong independent sila. Ewan ko ba sino nagsabi sa inyo nun? Ganda. Walang nagsabi na pag pa-fierce ka dyan, mukha kang Hard to get. Pa-hard to get. Aluring sa babae yun. Hindi Gago, may nagsabi niyan. Sino? Babae din. Tanga. Hindi naman kayo yung nag-a-approach. Gago, di ba? Hindi, meron din simp na tatay din. Simp na, kasi meron talagang mga tatay na
ini-influensyahan yung anak na babae na magtrabaho ka. Ay, gago. Oo. So, syempre, lalaki sila ng ganun. So, yun nga, kasalanan ng sim, kasalanan din ng kapwa nila babae Oo. na nagiging ganun sila. Ako, alam mo, gagawin ko if ever daughter ko lumaki ganyan. Oo. Sige, mag-aaral. Ang gusto niya, bahala siya. Choice niya. Choice. Oo, pero sa akin, basta matapos yung high school. College, bahala ka kung gusto mo tapusin o hindi. But, during high school years, magluluto ka na patsa-patsa. Kumbaga, yung mga simpleng bibira-bira ka na, sasama-sama ka na, makikihiwa ka na ng gulay kasama mama mo. Kahit ganun-ganun lang muna, nakikita mo kung paano niluluto. Yun talaga number 1 ko, pare. Ang ituturo ko talaga. Alam mo, napansin ko nga, alimbawa, may anak na tayong, May bahay. may anak tayong babae. Kahit hindi naman natin siya, kahit hindi natin siya i-program na ganito, mga lalaki, ganito. Nakita ko lang sa maraming tatay na bobo Yun yung tumatak sa babaeng bata na yun ang lalaki. Kaya wala na siyang hindi na talaga siya makikinig. Pero ngayon kung tayo, kahit hindi natin tinuturuan, nakikita nila yung aura ng tatay nila na rasyonal. Kahit hindi natin turuan Gago, ang kukunin yung boyfriend kagaya mo. Oo. Exactly. Totoo yan. Ito. Tsaka yung respeto nga, yung unconscious na nai-install niya sa sistema niya, ganito ang mga lalaki. Mas marunong mag-isip yan, ganun. Pero kung yung babae nga, sa buong buhay niya, tatanga-tanga yung tatay niya Oh, yeah. Hahanapin din niya, tanga-tanga din lalaki. Oo. Totoo yan. And Oo. obvious na evidence na rin to na pagka nga yung babae lumaki sa under na tatay, sila rin yung bastos sa mga boyfriend Sila rin yung under din yung asawa nila. Yun ang sasabihin ko Oo, May kilala ko, yung airmat niya, sobrang under yung tatay niya. O may point pa nga na nag-aaway. Sinikmuraan nung nanay, pre. Kasi nanay malaki. Nanay pa yung nasasampiga. Nanay, nang sasampigay O nanay. tama lagi sinasabi Malaki ko. katawan Ngayon, itong anak nila na babae, malaki na. Mga 25 na, 26 na. Ang ka-live-in, takot din sa kanya. Ang kinuha din, payat din. Kumbaga, pati lahat talaga nakapi. Kumbaga, yung katawan nung nanay, malaki. Yung asawa, payat na lalaki. Tapos hindi rin katangkaran. Kumbaga, ang nangyayari, na-attract din niya is feminine guy. So, ang sistema, ganun na naman ang sistema. Ganun na naman. Masculine woman, feminine guy. Napansin ko nga, tama yung sinabi mo. Kung ano ka sa loob ng bahay, ganun din ang kokopyahin niyang partner. Kaya kung ako, alam mo sa daughter ko, pag laki, tama sinabi mo rin, hindi ko po program ng sagad yan. Pero, i-install ko sa utak niya, may Panginoon na nagmamatsyag sa mali mo. Yan. Lagi kang dapat matakot. Na bago ka gagawa niyan, nakikita ka niyan. Para kahit hindi ko siya nakikita, may nakatingin sa'yo lagi Oo. Ganun. Kasi madali naman sila i-program, sa totoo lang Yeah. Yun nga, kung tama yun. Tsaka yung sinabi mo kanina, sabi mo, agree ako doon na pagka babae yung anak mo, ititrain mo siya paano magluto, paano magganyan. Kasi baka may misinterpret na naman yan, i-clip. Sabihin, bakit babae kailangan magluto? Ano ba kayo yung mga lalaki? Pagka lalaki nga, mas mahigpit pa kami. Pag lalaki anak namin, hindi pwedeng susupot-supot ka. Mas trained yun. Oo. Mas trained na maging malakas yun, di ba? Kasi pag lalamya-lamya nga, papagalitan mo Titrain mo ng boxing yan. Bakit? Para if titrain mo siya para mag-protect ng mahal niya sa buhay, tuturuan mo maghawak ng pera para matuto siya in the future na humarap ng pera ng sarili niya. Same din sa babae. Kailangan matuto rin siya ng gawaing bahay kasi syempre, katulad ng mga anak natin, ng lalaki, tinitry natin sila paano maging malakas na partner. Sa babae din, paano maging okay na partner din. Yun ang way ng okay na partner na babae. Marunong sa bahay. Huwag na tayong maglokohan, di ba? Yun naman talagang hanap natin So, pareho lang. Kaya mamaya kasi sabihin one-sided na naman kami. Hindi kayo nakinunood Tsaka pansin ko rin bro, karamihan sa mga babae nakapangasawa ng mayaman at talaga nagstay sila. Hands-on pa rin sa bahay yung babae kahit mayaman na sila. Kahit may kotse na, kahit may hands-on pa rin. Perfect yun. Perfect yun. Hands-on sa kids, hands-on pa rin sa bahay. Hindi naman porket gano'n, kakatulungin ka na May katulong pa rin nga kayo kung mayaman na kayo But from time to time, sometimes, bibira pa rin ng luto yung wife para may paramdam yung love. Kasi yun talaga napaparamdam yung love. Sa asikaso. Iba
Iba. Yun na lang. May napapanood din ako para clue na lang, no? Isa sila sa mga pamilyang nabash dahil dyan sa baha sa isang probinsya. Hindi na lang mag-name drop. Ganon din sila na nagpo-post ng family videos, ganyan. Mayaman sila, pre. May katulong. Pero ang pagka nagluto yung babae, yung katulong mag-a-assist lang. Siya. Pero siya talaga yung nagluluto. Tapos yun, happy siyang isinuserve dun sa mayaman niyang husband. Masaya yung husband, tuwang-tuwa yung family. Ang ganda tignan, pre. Parang, wow. Kahit pala may mga maid sila, 3 ang maids nila, tagi-isa yung anak nila, pre. Pero, yung foundation ng family, buo, ang saya tignan. Parang ang gaan sa loob. Ako nanonood lang, sabi ko, parang gusto ko tuloy magtrabaho pa, humanap pa ng pera para ma-afford ko yung ganong klase ng lifestyle. May katulong siya, pero siya pa rin yung magluluto. Maghihiwa lang yung katulong, assistant lang. Pero siya pa rin yung nag-aano ng mga ingredients, kung ilan, ganito, ganyan siya. Bakit mas masarap kainin yung food trip na in-effort ng partner mo? Ako napapansin ko may differences talaga eh. Luto ni mama, ibang love din yon. Luto ng cook, iba din. Parang luto ng cook parang wala nga lang eh. Basta masarap lang yung food. Pero yung luto ng partner mo, parang may something eh. Overall vibe. Nakikita ko dun overall As a vibe. Hindi lang yun yung basta yung luto, yun naging conditioning din sa utak mo na, nag-e-effort siya para, gumaganda talaga yung yung vibe nung bahay. Dala ko, tinama yung mga setup ng bahay na naranasan ko, noong mga panahon na mga bata pa kami nagkukumpleto sa bahay, nakuha ko na yung vibe na yun, parang festive, masaya. Nung nagtrabaho ako, mag-isa lang din ako ngayon, this time naman, mag-isa ako. Nakuha ko rin yung vibe no kung gaano ka-plain. Plain lang. Ka-plain, na hindi ka rin tatagal, parang basta ganon. Nakuha ko na rin yung vibe na yung isang bahay, napakagulo talaga. Ano naman ang Flexible ang buhay mo, no? Hindi, masakit. At least, mas maganda siya. So, hindi, dahil naranasan ko nga yun, makumpara ko, pinakamasarap talaga kumain sa festive na bahay. Tapos may nagluluto ka na babae or mom mo. Oo. Kasi nakita mo, ganito senaryo niyan eh. Halimbawa magkakapatid tayo, nagluluto sila dyan. Tawa-tawa tayo, nag-usap tayo na laro. Tapos bilang, yung bangon nila, pupunta ka doon. Tapos, yung mga ganyan, nagpapasarap na yan. Kahit wala pa yung, upo na kayo, sumasarap na siya doon. Naluluto na yung sarap doon. Parang libog din yan. Paglulutuin mo para mabasa yung babae, hindi lang sa kama yun. Yung setup yun ng buong pagsasama yun. Ganon din sa pagkain. I agree. Iba rin yung sarap talaga pag effort ng babae galing. Iba. Kaya nga ako, mensahe ko sa inyo mga babae. Sa babae magiging partner nga. Sintas mo sa batos ko! Magluto ka! Maglinis ka ng bahay! Magagalit sa yung pre. Ganon, hindi! Dapat mong gawin yon kasi nakikita ko, mabuti yung para sa'yo eh. Para sa'yo yon. Kasi naranasan ko yun, pre, pag mga panahon na... Sabay hinahon na. Sabay yung hinahon na. Kasi pre, naranasan ko yun. Parang kasi sige! Kasi pre... Sumbo mo kay Tulpo. Gusto ko na siyang gumanon doon. Nakakatawa yun. May pa na L3. Ay, sir. Ano? Ilang buwan na. Sumay Tulpo. Sumbo mo kay Tulpo. Go. Yung sa memes, no? Sige! Hindi nga, pero ang justification Tropa talaga. ni, Manoto. Yung nakita ko sa kanya. Sino presidente kayo? Sino kayo? BBM, oras, pecha. Tapos biglang kumalma eh. Tapos... Baliw din yun. Hindi ngayon, ang justification doon na sinasabi ko, kaya ipagsisigawan ko sa inyo na gawin nyo yun at walang mali doon. Ginagawa mong katulong pala ang babae, pre, sa mama pala. Tangina! Alpha male ka pala. Hindi, pero ganito. Sintas mo sa batos ko! Ina! Akala siguro nila, wait, wakat kita. Akala siguro ng mga nakita sa internet, tangina ganyan tayo sa babae. Hindi nila alam, pre, tayong may mga rational na utak. Tayo yung sweet, loving, mas malambing pa nga eh. At maayos talaga. Tignan mo, for example na lang, ito na lang, hindi na ako lalayo, si Bugoy. Yung latest vlog niya, pre. Parang pumunta silang Thailand. Kita mo naman kung paano rin niya asikasuhin mga babae niya. Rational yun. At iniisip din ng taong sa Pilipinas na parang hardcore sa babae yun. Kasi tatlong babae, pinagsasabay-sabay, iniisip nila brutal.
Pero kung manonood ka ng vlog nila kasama sila bro, pare maayos. Oo. Naayos niya. Mayroon pa akong clip dati na sinintasan niya yung sapatos nila bro kasi nga mali yung sintas eh. Oo. O nakababa ba ng hindi naman eh. Hindi. Di ba hindi naman nakasupot sa kanya yon at tignan mo kung paano, yun nga kung pangit siya umano sa babae, hindi na yung sasamahan. Kung pangit din to, hindi to pakakasalan. Aalis na yung partner niya. 'Di ba? At kung pangit hindi ka sana nagka-shota, hindi ka nagkaroon ng maraming girlfriend, 'di ba? So, akala kasi ng mga supot na lalaki, pre, pag binabara tayo ng ganyan, ng mga ginagawa niyong katulong, akala nila abusado tayo sa babae. Hindi nila alam sila pa yung mga abusado niya. Baka mabalita ako, mananapak sila ng babae. Ang squammy nga ng imagination, squatter yung imagination. Hindi ko pa natutuloy yung justification Ano ng pa sinabi mo kanina. Pero mamaya, sige, tuloy go. ko. Hindi, sige, sabihin mo yan. Hindi ko, Hindi, mabilis lang. Sasabihin ko na lang. Hindi, mabilis lang. Kasi nga, doon mo makikita yung, yung akala niya, pag nag-post ka ng ganun, matalino ka. Pero kung titignan mo kung paano niya dinescribe, surface level lang naman yung pinoint out mo eh. Hindi ka nag-dig deep doon eh. hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Kala mo, nung kita pinost mo yun, akala mo ang talino mo, pre. Pero, nung nabasa ko, sabi ko, bobo to. Mahina IQ Kasi nito. may mga nagtag sa amin, napanood namin, para alam nila lahat. Kasi tayo lang nakakalam nito eh. May mga nagpo-post kasi na tumataligsa sa amin, kinokontra yung paniniwala natin, na alpha male daw kami, ganito, ganyan, at abusado daw sa babae, kasi nga pinagluluto yung babae, pinapaayos yung bahay, na linis. Hindi nila nagigets na hindi naman pagiging abusado yun. Pinapakita lang doon na sinasabi namin sa inyo na para yung babae ninyo nagiging part din ng pag-build ng happy home ninyo. Mismo. Hindi naman porket ganun inaalila. Binibigyan lang din natin sila ng task para maramdaman din nila after ma-finish yung mga task na may nabibuild tayo. Kasi pare sabi sa seduction din yan ni Robert Greene, hindi lang basta mabola ka. Dapat pinag-aambag mo din ng babae sa ginagawa mong task at sa happy home ninyo para ma-fulfill din yung feelings niya. Yan. Meron pa nga pare na senaryo yung kinumpare na isang lalaking mayaman kaya ibigay lahat, no? Maraming beses nangyayari to. May kotse. But still, kung happiness ang pagpipilian, mas nagiging happy pa yung babaeng kasama dun sa nagigitara lang. Siya yung tumutulong sa pagkolekta ng pera at bibili nila yung food later kasama nung inambagan nila. May tawag dun eh. Parang may effect na tawag dun eh. Kasi kasama mo siya nagbibuild. Connected pa rin May sa... prutas. Oo, totoo. Connected pa rin sa yung endorphins and dopamine mo nga. Meron kang ginawa, may effort kang inassert, tapos merong outcome, merong result. Human nature talaga yun. Totoo. So, yung squammy na imagination nyo na porque yung lalaki nagpa-practice ng masculinity, yung akala nyo, tatadyak-tadyakan yung babae sa bahay. Abusado. Bugok no? Bobo ang puta. Squamming imagination yan. Surface level, tapos by the way niyang sabihin, kala mong talino. Ito, palas na to. Sige Sa lang. Survival Island naman na, kung saan yun, sa Western ba yun o sa Europe. Survival Island, after makahuli ng isda nung lalaki, excited din yung babae niyang partner doon. Marami sila pero nagka-partner na eh. Excited din na asikasuhin yung hinuli. O tapos yung kinakain nila, mas enjoy nila yung food trip parehas. Alam mo yan, yung lalaki nang uhuli, yung babae nang bahala mag-ayos, paano yan hati-hatiin o paano lulutuin yan, ganun. Alam mo yun, parang nag-harmony talaga. Ngayon, kung malilito ka, bakit may mga lalaki na mayaman, mubo ka agad yung bebe ng babae, nangyayari talaga yun. Pero kung gusto mo magtagal kayo talaga, kailangan nyo magambagan talaga sa bahay. Harmony talaga yan. May function ka, may function siya. Ngayon, kaya mubo ka kayo mga babae sa mayaman kasi nga vulnerable sila kung mabuntis sila. So gusto nila ng sureable secure na pera. Pero hindi naman din ibig sabihin na magpabuntis sila dun. Ano na yun? Happy ending na yun. Ayun. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Wala, umpisa lang yun. Kasi nga, kaya niya mag-provide pera. Pero ang dami din namang nagbubuntis na mayayaman na dinidivorce pa rin Yun, sila eh. exactly. So hindi pa rin yun. Hindi yun be all yun. Kasi nga, ito yung misconception, no? Ang akala nila pag at babae lalaki, ito ang misconception na gusto nila ng mayaman kasi wala na daw silang gagawin. Gusto ng iba magpayaman para daw walang gagawin yung babae. Pero again, pupunta tayo dun sa nature bakit hindi kailangan ganun. Babae nga loves excitement eh. Lahat
Kaya kahit nga mahirap kayang ibigay excitement, nagiging loyal yung babae. Meron. Diba? So, yun ang nature ng babae. Wag niyo yung tatanggalin yun na kailangan nila ng excitement, kailangan nila ng something na umaandar yung feelings nila, emotions nila, and task, do that. Pwede ba yung makuha excitement nang wala silang gagawin? Hindi. Diba? Hindi yung magtatagpo eh. Hindi magtatagpo. Kaya tingnan mo, ano rin ba storya ng mga babae na nasa, thank you sa social media, may mga babae mismo na nagsasabi na asawa nila high value men talaga, na sabi niya, my husband provided me nakalimutan ko i-post sa GC natin eh. Babae siya pre, sabi niya high value yung asawa niya, pinrovide siya ng katulong. So, yeah, he understand daw the sacrifice ng high value na asawa niya. Kaso nga lang, hindi niya na-appreciate kasi nga, wala daw lagi sa bahay, naboboring daw siya kasi may mga tulong daw sila. Ngayon, ang ginawa niya, since mahal niya yung husband niya, nakakagulat yung sinabi niya, pre, mahal niya yung husband niya, she don't want to be bored sa marriage, sabi niya doon sa husband niya, bawasan mo yung katulong. 2 na lang. Para meron akong ginagawa sa bahay. Galing. Diba? Solution, hindi pag-alis. Oo. Okay. Pero yun nga nabubore talaga ang babae. Pag pinrovide mo sa kanya lahat, wala na siyang gagawin eh. So, the Exactly. best way is balance. Kailangan, okay, anong kailangan mo? Pero at the same time, gagalaw ka pa rin. Pero kasi ang thinking nila, yung mga kumakontra sa atin, once na paggalawin mo yung babae, abusado ka eh. Tanga eh. Squammy imagination nga. Ngayon, kaya siya squammy imagination na yun nga iniisip nyo na pag ang lalaki ay nagpa-practice ng masculinity, tatadyakan yung babae sa bahay. Hindi ganun yun. Tangin ang utak yan. Kasi isipin mo, bahay! Bahay yun! Home! Home yun! Pagdating nga sa home, ang gusto mo na nga lang dyan, suwabe na lang talaga lahat. Peace na lang talaga Happy. lahat. Oo. So, kung merong kailangang ayusin, peaceful na ano na lang. Peaceful na, o kailangan may maglinis ng banyo. O, pag-usapan na yun na maayos, hindi yun lalagyan ng meaning na kinakatulong mo ko eh. Puta ka na squammy. Squatter na gano'n. Ngayon, tuloy ko na yung sinabi ko kanina. Eh. Ngayon, kaya ikaw babae ko, kung naging babae kita, pagsintas mo yung sapatos ko! Sabihin mo talaga yung ganyan. Huwag kang sandwich! Linis ka! Pero ganyan talaga deliver, no? Gano'n. Kinausap mo siya, no? Hindi, ganito ata yung gusto kasi nila eh. Ganun yung thinking nila sa'yo eh. Pag, Isip nila eh. Sa parang sintas mo ako. Gamot ka, araw-araw nakakapagod yun. Ganyan ka araw-araw, no? Pero alam mo, kasi dahil nakaranas na rin talaga ako ng matinding lungkot eh. Yung mga ganong simpleng gawa, magsintas, magwalis ng bahay, ako sabihin ko sa inyo, therapeutic talaga siya. Oo. 'Di ba? Kaya nga kailangan gawin mo 'yon. Oo, hindi na kailangan pagsigawan, hindi na kailangan ipasok yung kinakatulong at ini-enslave para gawin yung mga bagay yun. Gagawin mo talaga yun. Tingnan mo to ha. Kaya yung mga sobrang nade-depress, hindi na magamot, tapos nade-deads, utak Gen Z eh. Dahil nga, masyado na nilang yung pag-aayos ng kama, yung pagwawalis ng bahay, yung paghuhugas ng pinggan, dahil dinisbis na nila at nakakababa ng pagkatao sa mga Gen Z. Yan yung gamot eh. Basic. Pinaka-basic talaga. Yung pinakagamot, yun yung iniiwasan nila. Kaya napupunta sila sa magde-detach ng Self-delete. sarili. Self-delete. Pero sabihin ko sa inyo, dahil nga pag nalulungkot ako, pag down na down ako, yan ang Una mong ginagawa. yan ang gamot pare. Explain ko ah. Sige, Bakit explain mo. nga ba nagkakaroon ka ng dopamine o kahit konting happiness kapag naghuhugas ka ng plato, naglalaba o nililigpit mo yung kalat sa kwarto mo? Bakit nga ba? Kasi ang mga tao, based on studies yan na kahit search nyo pa, kahit chat GPT nyo pa, kasi ang mga tao, nilikha talaga para tumapos ng task every single day. Yeah. Kaya nga sa sundalo kailangan tapusin mo muna yung kama mo bago ka bumangon Yeah. Planchado pa Diba kahit sa marine ganun Kasi may dopamine agad doon. At mas gaganahan ka pa makatapos ng next task. May next happiness ulit yun. May next dopamine ulit yun. Although maliit lang, pero meron. Kasi may satisfaction din sa loob mo pag nakita mo malinis na yung lababo mo. Na tinira mo parang, okay na, malinis na ulit. Diba parang meron din kahit sa room mo May feeling din na,
May natapos ako. Masaya Sakto. tingnan. Yan yun. Yung ganyang pakaramdam. Huy, Oo. ayos na. Oo. Ang sarap Okay. kumilos pati. Oo. Tapos ang sarap lalo ngayon mag-exercise. Oo. Ganon din sa exercise. Pag may natapos kanta sa pull-ups mo o kaya sa push-up mo, may dopamine ulit. Ngayon yung mga kabataan, bakit nag-self-delete? Nag-escape na sila doon. Tumatalon sila sa bigger goals agad. Gusto nila kasi, per agad. Oo. Karir agad. Hindi. Dadaan-dahanin mo yan. Even us, nagliligpit pa rin kami ng mga shit namin. Alam mo kung ba't sobrang kawawa yung mga Gen Z? Para sa kanila, badu yung gawaing bahay. Ayun. Di ba? Oo, sa babae. Oh. Ngayon, ayaw nyo rin naman magbuhat na mabigat. Wala na, pare. Kasi mga imagine nila, gusto nila superstar. Yun lang ang gamot sa kanila. Gawin nyo ako superstar. Di ba? Kailangan para akong si Justin Timberlake. Tangina, hindi mo nakita kung ano yung pinagdaanan nun ni Justin kaya yun napunta sa ganun. Pero yun na nga, kawawa kayo kasi yung mga mismong gamot para hindi kayo malungkot, inaayawan nyo na. Totoo. Gawaing bahay, pagbubuhat. Kasi yung pagbubuhat, sinasabi ka namin ito kung lalaki ka na ito, mag-sports ka. Ngayon, merong mga iba pa rin na parang mabigat yung tingin nila sa ganun na-overwhelm sila sa ganun. Di gawin mo yung gawaing bahay. Pwede. Ayaw mo rin namang gawin. Nakakasupot ba yun? Oo, di ba? Hindi, I mean yung paggawa ng bahay, Oo. paglinis ng kwarto, nakakasupot ba yun bilang lalaki? Hindi. Yung mga Hindi. sundalo nga, nag-aayos ng kama nila bago O bumangon. pa kaya? Di ba? Ikaw pa kaya, simpleng tao ka lang. Di mo gagawin. Oo. Nasira talaga yung imagination nila. Kaka-social media na lang kasi Oo, yun oo. Skip eh. Skip eh. Yan ang nakikita. Hindi naman, sa social media naman kasi, kaya sabi ko nga, yan ang downside niyan. Kasi hindi naman pinapakita ng social media yung bad side Laging good Oo. side. So, buti na lang may mga, nandito yung channel na to, nandito yung Anti-Supot Podcast para sabihin sa inyo na ang buhay, kailangan nagsistart talaga sa pinakamaliit na bagay, which is ang paglinis, pag-ayos ng kwarto mo muna bago ka mag-level up dyan. At syempre, ang lesson din dito, kahit ano pa yung pinagpa-follow ninyo, kung sobra-sobrang effort naman, simp ka pa rin, pre. Di ba? Educational man yan, thirst trapper man yan, pero nilalagay nyo sa pedestal yung babae, simp ka pa rin. Nag-iiba lang kayo. Take note, ilalagay sa pedestal, wala ka namang gain. Nakukuha. Yan. Siya lang ang merong gain sa'yo. Yan. Pinipera nila kayo. Namin kayo. Okay? Yung mga simp, no? Kasi, tanginan yung mga simp kayo, tigilan nyo na yan. Hindi kayo aangat sa buhay simp na yan. Yeah. Simp, ulitin ko yung sinabi ko kanina, yung mga simp na yan, sarap pong bigwasan tapos hindi ako magigilty. Guilt-free. 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 Shoutout nga pala sa best basketball legend na si Michael Jackson. Tawang-tawa yung mga tao doon. Sabi mo tayo, nag-world ako doon na. Kumakain ako dito, nag-world out sa Michael Jackson. Ako din nung in-edit ko tao. So yung mga... Ano naman ang bira mo? Seryoso Si Michael Jackson. Kasi nakikita ako to, tapos pinag-uusapan si Michael Jackson, parang nalito ako tuloy. So maraming salamat mga pare. No? Ano masasabi ninyo dun sa issue na yan kay Lance? Pinag-usapan natin. Comment down below. Maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos at Supot Podcast. Babalik kami. This is Mami Oni. Sarap ng bukin, may tayo. Yeah, we pop out in your hood, walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. At si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ang